Ngayon naman, Carla, nabanggit nga natin 23 days to go before Christmas. So alam naman natin na palapit na nga ng palapit ang holiday season at dito alamin natin yung seguridad ng mga mamamayan natin at tumataas nga ba ang crime rate sa tuwing papasok ang Pasko? Yan po ang alamin natin. Makasama po natin this morning si Police Senior Inspector Jonathan Del Rosario ng Philippine National Police Public Information Office. Good morning po. Good morning. Good morning po, Dayan. Good morning, Carlas. At sa ating mga bosses na nanonood niyan. Yes, sir. Umpisahan natin, sir. Alam naman natin na palapit na nga ang holiday season. Ano pong ginagawa ng PNP o ng inyong unit para po dito nga palapit na nga po ang holiday season? Meron po ba tayo mga ginagawang preparation? Yes, tama ka diyan, no, Dayan, no. Sa PNP, before pa maaga pa lang nagpe-prepare na tayo sa Christmas. Alam naman natin yearly ginagawa ng PNP 'yan. We are planning to establish security control points. Katulad po dyan sa mga highways, binabantayan po natin yan. We establish police assistance desk sa mga malls, sa mga tinatawag nating convergence points na pupuntahan ng ating mga kababayan. So patuloy yung ganitong gawain natin sa PNP and then sinabi ko nga, as early as mid-year pa lang, pinaplano na natin ito. So, gaano karaming police po yung ine-expect na ma-deploy para dito sa holiday season? Kasi ang talaga pong directive ng ating Chief PNP is we deploy around almost 90% of our police personnel sa field pag may mga ganito pong sitwasyon and then only 10% will be performing administrative duties. So, we're speaking of 140,000 strong po ang PNP. So, basically 10% lang po ang maiiwan doon sa ano. Pero sir, talaga po bang umaangat ang crime rate sa tuwing papasok ang holiday season? Meron nga tayong mga insidenteng ganyan, no, pero yun nga may mga nagsasabi na tumataas nga po yung ating crime incidents, lalong-lalo na po yung theft. Kasi alam naman natin yung ating mga kababayan. So yan ang kalimitang kaso. Pagnanakaw, yung mga ganyan. So yun nga, patuloy tating sinasabihan yung ating mga kababayan, pinapaalalahanan sila na medyo mag-iingat po tayo sa panahong ganito na yung bahay po natin, pag aalis tayo, ingatan po natin. Kasi yung incidents nga po ng pagnanakaw. Pero tayo naman po sa patuloy po yung ating security operations para po maiwasan yung mga ganitong insidente. So ano po yung mga tips or advices na maibibigay po natin sa mga viewers natin this morning para makatulong na rin sa pag-iwas sa mga krimen o mga kasong ganito? Ay, tulad nga po ng nasabi ko, no, po, pag tayo po ay aalis ng ating mga bahay, kung maaari po ay talagang i-secure natin, siguraduhin natin nakasara yung mga pinto. And then pag may kapitbahay po, pwede natin sabihan sila kung tayo po ay aalis ng malayo na lugar at tatagal pabantay muna. Opo, kung pwede po nating tingnan muna nila yung ating bahay. At kung ako po, katulad ko, personally, pag umaalis po kami ng gabi, binubuksan ko po yung ilaw ng aming bahay to make it appear na may tao doon. Yan yung ginagawa namin. Opo, so yung mga ganitong bagay, maliliit lang po yan, pero malaki pong tulong yan in terms of security sa ating mga tahanan. Pero maliban sa theft, ano pa yung mga krimen na ine-expect na tumaas yung rate? Siyempre, basically, hold up, yung mga ganyang incidents. Kasi ano lang yan, it would need, siguro hindi mo kailangan ng malaking plano, na malaking grupo para gawin yung mga ganitong krimen. So, pagdudukot, yan. So, dapat siguro yung sa ating mga kababayan maging aware tayo na lalo na pag namimili tayo, alam naman natin pag Pasko, mahilig tayo, pupunta tayo sa mga bilihan, mga malls, mga palengke. So, dapat maging security conscious tayo lahat. I-secure natin yung ating mga belongings, especially yung mga cellphones natin. Cellphones, wallets, and other valuable things. So, dapat secure natin. So, talagang presence of mind. Dahil nga ngayon pa lang, sobrang punong-puno na talaga ng tao yung mga malls dahil nagsimula na nga ang mga Christmas sales. Saka isa pa po is yung mga jewelries natin. Medyo, kung magko-commute, wag na sigurong suotin. Yung mga, especially yung mga kwintas natin. Kasi yan madaling kunin pag mga nai-snatch. So, kung pupunta, bibili lang naman po tayo, hindi naman tayo atin ng special occasions. Mas maganda po na simple na lang at suotin natin, huwag na natin magsuot ng mga jewelries. Kasi minsan kasalanan na rin natin kung masyadong bongga yung mga suot natin, nagpapa-attract din tayo ng mga ano. Pero sir, ito, yung mga hotspot po, yung mga lugar na mataas ang criminal rate, ano po ito? Mas marami pong mga kapulisan ng ating i-deploy sa mga areas na yan? Yes, basically, identified naman ng ating mga field commanders within their area kung alin yung mga lugar na may mga prevalence ng criminal incidents. No? Now, it is expected of them that they would establish
patrol points dyan, at then security control points, assistance desk, at siguro papalagyan nila yan ng mga patrol vehicles natin na magpapatrolya dyan. And to include yung ating foot patrol na personnel natin na nagkakandak ng foot patrol. So, basically, isi-secure natin yung mga ganyang areas. Pero sa mga ganitong mga pagkakataon, ano po ba yung mga kalimitang problema ang nakakaharap ng PNP? Basically, pag yung Christmas season na unang-una na yung traffic Traffic. Talagang medyo mahirap tayo. So tumutulong ang PNP sa pagmamanage ng ating traffic. Isa rin yan sa ating considerations. Then yun nga, yung mga crime incidents talagang medyo prevalent yan. But yun nga, ang importante dito is yung pag-iimbestiga natin Kasi kahit na sabi nga natin maging maganda yung ating prevention aspect, pero pag may incident at hindi natin naimbestigahan ng maayos, medyo mahirapan. Kaya isa yan sa mga aspeto talaga na tinutugunan ng ating Chief PNP. Kaya nga, ang gusto niya is every police personnel must know how to investigate. And sir, na-mention nyo kanina na magsaset up kayo ng mga help desks. Pero napansin ko lang ngayon na yung mga tao, imbes na pumunta sa inyo, dumidiretso sa social media, pinopost sa Facebook kung ano nangyari. Napansin nyo po ba yung parang lately, parang kunikwento nila sa social media, tapos dun sila nagko-call for action instead of going directly to you. So ano yung masasabi nyo dito? Yun nga, alam mo kasi very effective talaga ang social media, yun nga, hindi naman natin sila mapipigilan basta pupunta sila sa mga ganitong aspeto. But yun nga, hinihikayat natin sila na magpunta, makipag-usap sa amin. And then we also, we conduct our social media efforts. So meron rin tayong PNP Facebook, and then Twitter. So, maaari rin po silang dumulog at magsumbong doon. Kasi I believe yung mga iba kasi sir, natatakot silang magsumbong, natatakot silang balikan o madamay pa dun sa issue. So maganda to na meron kayong desk information na kung saan maaari silang dumulog at pati social media na itap na rin ng PNP. So magandang news ito sa mga viewers natin. So Carla, dito makita mo, ang bilis lang. Pwede ka kagad magsumbong. Ano po ba yung Twitter account tsaka Facebook account para sa benefit ng ating mga manonood? Pasensya ka na, hindi ko masyado kapisa. But madali naman, basta type lang nila is PNP, and then usually lalabas na yung PNP sa Facebook, and then Twitter, lalabas na yung ating account dyan. So, doon pwede po silang magbigay ng mga comments, ng mga complaints. At actionan po natin yan. Kami po personally, tinitake note po namin yung mga complaints nila. And of course, pwede pa rin po sila tumawag, I believe, sa 117, no? Yeah, pwede rin po silang tumawag sa 117. And then, yun nga, yung mga complaints nila, pwede na lang itulog sa amin. Alright, siguro at this point, you have any last message? At siguro mga panghuling reminders na lang din sa mga viewers natin dahil nga sa nalalapit na holiday season. Yun nga po sa ating mga bosses, pinapaalala po natin sa kanila na yung sigurad po hindi lang po responsibility ng responsibility po yan ng bawat isa sa atin. So dapat po maging security conscious sila at mag-ingat po sa kanilang mga gawain. So maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa amin. Alright, thank you so much. That was Police Senior Inspector Jonathan Del Rosario ng PNP Public Information Office. Thank you so much for joining. Maraming salamat po.